Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, itutuloy lang po natin itong speech ni Atty. Glenchong. Kung maaalala ninyo, di ba, sinabi niya na ibinenta na siya nila First Lady Lisa Marcos sa Smartmatic. So, dito, nung nalaman niya, nung naramdaman niya nang ibibenta na siya, so, umalis na siya sa side ng mga Marcos. So, ito yung mga sumunod na nangyari na inoperan pa rin siya ng posisyon ni First Lady. So, ituloy lang natin para medyo mas maliwanag po yung naging kwentuhan nila ni Banat Bay. I mean, yung speech ni Atty. Glenchong. Cybergate ever again. I didn't go back to the headquarters again and I didn't contact Marcos or Lisa or Bongbong. Hindi na po ako nag-text sa kanila except to congratulate them. Hindi na ako pumunta sa kanila except that congratulation, and I never applied for any position. I will be very clear about this. Hindi ako nag-apply ng posisyon sa Administrasyon Marcos dahil alam ko na bininta ko kay Smartmatic ng mag-asawang ito. Yun malinaw na hindi siya nag-apply for any position nanggaling sa kanya. Kasi marami lumabas na haka-haka dyan na nag-apply pa rin siya at ang pinipilit niya ay kunin yung commissioner pa rin ng COMELEC. So dito, for the record, sinabi niya na he never applied for any position sa Administrasyong Marcos. Until June 5, tumawag si Hubert Guevara. So ito na yung nangyari. Okay? Ito na ho yung nangyari. Sinabi niya, Ito yung sinasabi niya, ito yung kasama ni First Lady nung sinet siya ng appointment, tapos may kasamang dalawa, yung isa, tapos yung sinabihan siya na hindi siya kasali dahil galit sa kanya yung Smartmatic. mo na yung sa COMELEC, may 3 bakante. So I told him, pinapa-apply mo ako? Sabi niya, sige, mag-apply ka na, ito yung requirements. So June 8, nag-file po ako ng application. Sumulat po ako, including my CV, yun ang ni-require nila, and it was never acknowledged. So, after a week, Nagigets nyo? So nanalo na. Okay? Tapos ngayon sinasabing, mag-apply ka na. Okay? Itong CBCB, alam mo yun, yung parang biodata, parang ganon. Ibig sabihin kasi kailangan pa rin po yan para ma-appoint ka, siguraduhin na qualified ka. So, sinabi, may bakante, pasok ka na. Sabi ko si Hubert, sinabi ko, hindi naman in-acknowledge Pina-apply mo pa ako. Sabi niya, sige, wait, 3 days later, I think that was June. So, nag-apply siya, medyo natagalan, hindi in-acknowledge yung natanggap yung kanyang application na sa COMELEC. Tapos, medyo nainis na si Glenchong. I think that was June 21 or June 20, in-acknowledge yung application letter ko. Then, in-appoint nila iba nung July, August, and September. I never complained. Kahit halugugin mo pa yung text ko sa iyo, Lisa Marcos, or Bongbong Marcos, I never text you anyway. Or yung mga minions ninyo, I never complained. Tinanggap ko na binenta nyo ako sa Smartmatic in exchange for your victory or for your son's victory. So, yun yung naging feeling niya na, di ba, inoperan siya na mag-apply for the position doon sa COMELEC. Pero hindi in-acknowledge yung kanyang application. Tapos nalaman niya, iba pala yung in-appoint. So, dito parang dating para sa akin, parang niloloko mo ba ako? Parang pinaglalaroan mo ba ako? 'Di ba? Pagkatapos mo kung operan o i-inform na may bakante sa COMELEC, tapos hindi mo pala i-acknowledge yung application ko. 'Di ba? Syempre, nanalo na Once na inoperang ka or in-inform ka, ibig sabihin ikaw yung ni-recommend. Tapos iba ilalagay mo. Siyempre, di ba, iba pa rin yung feeling na, teka lang. Pagkatapos nyo yung kontakin, inform nyo ako, tapos biglang
hindi nyo pala i-honor o hindi nyo pala tatanggapin yung application ko. Di ba parang nakakainis? So, yun ang naramdaman ni Atty. Glenchon na ibinenta na talaga ako nito sa Smartmatic. Tapos, Naku po. in October, tinawagan ako ni Hubert Guevara at nakapag-set po siya ng dinner sa Wolfgang Steakhouse dyan sa podium. Gabi yun. So nandoon ako, si Ivan, si Hubert Guevara, at I think si Alex Ramos, one of our colleagues doon sa BPO. And in-offer po nila sa akin yung Commissioner ng National Telecommunications Commission. So sa madaling salita, hindi binigay sa kanya yung COMELEC chairman o kaya yung COMELEC commissioner na pinangako sa kanya, 'di ba? So yun yung una, pinagsubmit pa siya, tapos hindi naman binigay sa kanya. Yun. Bilis Kilos DDS, maraming salamat. Thank you po. Sabi na, o dito ka na lang kung okay sa'yo. Chairman, Commissioner ng National Telecommunications So next naman, October naman yon, ang ipinangako sa kanya yung NTC. Okay? Commission. Ang nasa isip ko, I'll be in the front seat watching the flow of election returns. Okay, tanggapin ko. Kung hindi mo man ako ilagay sa COMELEC, hindi ko mabantayan sa Smartmatic dito o sa NPC. So tinanggap ko yun. And then sabi ni Hubert, sige, sumulat ka. And that's when I said, no. I'm not going to write again. Sinabi ko talaga sa kanya, no. I'm not going to write again. Take it or leave it. Hindi ako susulat ulit. Sumulat na ako. You rejected me 3 times. I'm not going to write again. Sabi niya, sige, wave na yan. CD, NBI clearance. Sige. Tapos, nag-selfie kami at pinadala kay Lisa Marcos. That's when I knew it was the offer of Lisa Marcos. October lang. Para ho sa kaalaman ng iba, actually, yung mga time na yan, mga November, December, alam na po yan ng ilang mga vlogger. Okay. Para lang sa kaalaman ninyo. At Ano yung sa kaalaman namin Banat Bay na alam ng mga vlogger yung ganung month? Ano ba nangyayari doon sa mga time na yon? Enlightenment naman yung ibang hindi nakakaalam. kahit wala po ako sa circle ng vlogger ng mga Marcos, alam ko na rin po yan. Hindi ko lang binabanggit kasi inaabangan ko. Kasi nga, ang system nung time na yan, pag hindi na-appoint si Glenchong by December o nung taon na yon, may mangyayari. Ewan ko kung naalala ninyo, sinabi ko rin yan. Ano yung mangyayari Banat Bay sa kung hindi ma-appoint si Glenchong hanggang December? Diba? So, eto na ho yun. Kasi nga, tandaan ninyo hindi hinihingi ito ni Glenchong Hindi ito hinihingi ng kapalit. Wala hong hiningi si Glenchong. Dinawin natin. Ito'y in-offer ni Lisa Marcos sa kanya. Nung una pa lang. Ayan na, malinaw. In-offer kay Glenchong, hindi si Glenchong yung nanghingi. Hindi natin hindi si Glenchong ang nanghingi, in-offer sa kanya yung position na yan. Kasi maraming gaya na sinabi ko, marami kasing lumabas na mga haka-haka na si Glenchong yung nanghihingi ng position. So dito, malinaw, in-offer sa kanya. Tapos COMELEC nga, tapos nung hindi na siya, nilaglag siya sa COMELEC dahil nga may kasunduan di umano daw si Lisa Marcos sa Smartmatic. Eto naman, parang pakonsuelo di bobo ika nga. Pakonsuelo di bobo nila ito kay Glenchong NTC. Ngayon pumayag si Glenchong kasi nga sabi niya kahit papaano makikita ko yung flow ng election return. So, okay, sige. Pero hindi na ako susulat, 'di ba? So hindi na siya sumulat hanggang eto na yung nagpicture pa daw sila, selfie. Tapos pinadala kay Ma'am Shi. Nag-selfie sila, siguro para malaman nung yung kausap niya, parang executive secretary na yung susunod sa executive secretary. I'm not particular dun kung ano yung kung paano yung graph sa executive secretary. Siguro parang assistant by executive secretary. Parang ganun. Siyempre susunod, 'di ba? Kung executive, merong vice executive secretary siguro mga ganun. Pero nasa OP yung kausap niya
at nag-message ka, nagpicture at pinadala kay Lisa Marcos. Ibig sabihin, it was Lisa Marcos who's calling the shots pagdating ho sa appointment. O, di ba? Totoo yung sinasabi nga nila na may malaking katotohanan nga yung sinasabi nila na talagang si First Lady Lisa Marcos ang humahawak ng appointment. Di ba? Tulad yung pagkawala ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, di ba? Si Ma'am Shi rin daw ang tinuturo bakit natanggal si Attorney Vic Rodriguez. Yung kay Attorney Trixie, siya rin daw yung may kinalaman doon sa pagkatanggal ni Attorney Trixie sa PCOO. So, malaki ang posibilidad na totoo yung sinasabi nga nila na talagang si First Lady yung talagang the one who called the shot pagdating sa appointment. So, abangan pa natin ulit itong mga susunod pang video ni Atty. Glenn Chong. Salamat po.